Disclaimer: ang kwentong ito ay batay sa mga tunay na paniniwala, alamat, at karanasan ng mga tao sa iba't ibang panig ng bansa. Bagamat may mga bahagi itong hango sa mga totoong pangyayari, ito ay nilikha para sa entertainment at inspirasyon lamang. Ang mga pangalan, lugar, at ilang detalye ay maaaring binago upang mapangalagaan ang pribadong pagkakakilanlan ng mga tao. Kung may pagkakatulad sa tunay na buhay, ito ay hindi sinasadya. Ipinapayo na huwag subukang gawin ang anumang ritual o gawaing binabanggit sa kwentong ito. Sa isang liblib na baryo sa San Felipe, nakatira noon ang isang albularyong kilala sa ngalan na Mang Celso, isang matandang lalaki na may kakaibang karunungan sa panggagamot. Sa tuwing may nagkakasakit, sinasabi ng mga tao, dalhin mo kay Mang Celso, tiyak na gagaling ka. Ngunit sa likod ng mga dasal at orasyon na kanyang binibigkas, may tagong lihim na hindi alam ng kahit sino, isang kasunduan sa dilim na matagal nang nakatali sa kanyang kaluluwa. Si Mang Celso ay hindi karaniwang albularyo. Bata pa lamang siya, dinala na siya ng kanyang lola sa kabundukan upang mag-aral ng sinaunang panggagamot. Doon niya nakilala ang mga espiritong tagapagbantay na nagbigay sa kanya ng kakaibang kapangyarihan. Ngunit may kapalit ang lahat ng biyayang iyon, kailangan niyang mag-alay ng isang buhay tuwing ika-7 taon bilang kabayaran sa mga nilalang ng dilim. Sa una, mga hayop lang ang kanyang inaalay. Ngunit paglipas ng panahon, lumakas ang mga nilalang at humingi ng higit pa, dugo ng tao. Sa takot, sinubukan ni Mang Celso na tumigil, ngunit huli na. Ang mga nilalang na minsan niyang tinawag ay bumalik, at siya mismo ang naging biktima ng sariling kasunduan. Isang gabi ng bagyo, nakita siya ng mga taga-baryo na nakaluhod sa gitna ng kanyang bakuran, hawak ang isang itim na kandila, habang ang hangin ay umiikot na parang umiiyak. Sumunod na araw, natagpuan siyang patay, nakadilat ang mga mata, tila may hinahanap. Walang gustong lumapit sa kanyang bangkay. May mga nagsabing may aninong lumabas mula sa kanyang bibig bago siya nalagutan ng hininga. Inilibing siya sa likod ng lumang simbahan, sa isang lugar na tinatawag ng matatanda na Pook ng mga tahimik. Simula noon, walang lumalapit doon. Sa tuwing may dadaan, sinasabing may naririnig silang bulong, "Huwag mo akong kalimutan." Paglipas ng ilang taon, nagsimulang magbago ang baryo. May mga nawawala tuwing gabi, may mga hayop na nadadatnan na wala ng laman, at may mga bata na nananaginip ng isang matandang lalaki na humihingi ng tulong. Ang libingan ni Mang Celso ay tila nagiging sentro ng kakaibang enerhiya. Ang mga matatanda ay nagdasal, ang mga bata ay pinagbawalan lumabas sa gabi, at ang mga kababaihan ay nagdadala ng asin at bawang bilang proteksyon. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga usapan na ang kaluluwa ng albularyo ay hindi mapakali, at may hinihintay siyang 2 kaluluwang magpapatuloy ng kanyang misyon. At sa dilim ng gabi, sa ilalim ng buwan, may 2 aninong papalapit sa baryo, sina Marco at Lira, ang magkapatid na manunugis, na hindi pa alam na ang kanilang tadhana ay nakaukit na sa libingan ng albularyo. Makalipas ang maraming taon mula nang mailibing si Mang Celso, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Felipe. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimulang maramdaman muli ng mga taga roon ang malamig na simoy ng gabi, ang kakaibang katahimikan na tila may nakamasid sa bawat sulok. Sa una, walang naniniwala. Pero nang magsimulang mawala ang mga hayop, at may mga batang nagsasabing nakikita nila ang isang matandang lalaki sa tabi ng sapa, nagsimulang mabuo ang takot. Isang gabi, isang matinding sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa gilid ng sementeryo, sigaw ng isang mangingisda na naglalakad pauwi. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang katawan na tila piniga ang lahat ng dugo, ngunit walang bakas ng sugat. Doon muling nagbalik ang takot sa buong baryo. May nagsabing nakita nilang umiilaw ang lupa sa tapat ng libingan ni Mang Celso. Sa kalayuan, sa isang baryo sa kabilang lalawigan, dumating ang balita sa magkapatid na Marco at Lira. Sila ay mga manunugis, mga taong may kakayahang humabol, lumaban, at pawiin ang mga nilalang ng dilim. Bata pa lang sila, itinuro na sa kanila ng kanilang ama, na isa ring manglilingkod ng simbahan, ang mga sinaunang dasal at orasyon. Ngunit sa isang trahedya, pinaslang ng mga aswang ang kanilang mga magulang. Simula noon, sinumpa nila ang sarili na wawakasan ang bawat nilalang ng kadiliman. Nang marinig nila ang tungkol sa libingan ng albularyo, nakaramdam si Lira ng kakaibang koneksyon. Sa tuwing binabanggit ang pangalan ni Mang Celso, tila may malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa panaginip, nakikita niya ang isang matandang lalaki na umiiyak sa ilalim ng ulan, hawak ang isang itim na kandila.
Ang boses nito ay pabulong, tulungan mo akong matapos ito, dahil dito, nagpasya silang magtungo sa San Felipe. Pagsapit nila sa baryo, sinalubong sila ng mga matang puno ng takot. Walang nais magsalita, ngunit ang isang matandang babae, si Aling Maritz, ay lumapit at bumulong, huwag kayong lumapit sa libingan. Hindi siya natutulog. Sa kabila ng babala, nagtungo sila sa sementeryo. Sa unang hakbang pa lang ni Marco sa lupa, parang may gumulong na hangin mula sa ilalim ng lupa. Tumigil ang lahat ng kuliglig at sumingaw ang amoy ng sinunog na langis. Sa gitna ng dilim, nakita nila ang isang anino na gumagalaw sa ibabaw ng nitso, isang anyong walang mukha, nakatingin sa kanila. Sa gabing iyon, nagsimula ang lahat. Ang mga aninong matagal nang nakatago ay bumalik, dala ang galit at paghihiganti. Hindi nila alam na ang kanilang pagdating ay matagal nang hinulaan, sapagkat ang dalawang manunugis na ito ang siyang magiging susi sa pagitan ng kaligtasan at pagkawasak ng buong baryo. At sa ilalim ng kumikislap na kidlat, isang tinig ang muling narinig mula sa libingan, nagsimula na ulit ang sumpa, matapos ang unang gabi ng kanilang pagdating, napansin ni na Marco at Lira na tila nagbago ang ihip ng hangin sa buong baryo. Ang mga aso ay tahol ng tahol sa tuwing tatama ang sinag ng buwan sa sementeryo, at ang mga matatanda ay sabay-sabay na nagdadasal tuwing alas 12 ng gabi. Sa araw, tahimik ang lahat, ngunit sa gabi, tila may mga matang nakamasid mula sa kadiliman. Sa tulong ni Aling Marites, nalaman ng magkapatid na may kakaibang pangyayari tuwing ikapitong kabilugan ng buwan, sa panahong iyon, nagiging aktibo ang mga nilalang na nakatali sa libingan ni Mang Celso. Ipinakita sa kanila ni Aling Marites ang lumang journal ng albularyo, puno ng mga simbolo, latain, at kakaibang sulat na nakaukit sa lumang papel. Doon nila unang nabasa ang salitang, ang daan sa pagitan ng buhay at dilim ay nakatago sa aking libingan. Ibig sabihin, ang mismong libingan ni Mang Celso ay nagsisilbing daan ng mga nilalang mula sa kabilang mundo. At sa tuwing may kabilugan ng buwan, bumubukas ang daang iyon. Sinubukan ni Marco na suriin ang paligid ng libingan. Napansin niyang may mga lumang orasyon na nakaukit sa lupa, ngunit may mga bahaging binura, parang sinadya. Doon nagsimulang gumalaw ang hangin, at biglang bumuka ang lupa sa harap nila, tila humihinga. Mula sa bitak ay lumabas ang isang kamay, maitim, mahaba, at malamig, at humawak sa paa ni Lira. Mabilis siyang nahila ni Marco, ngunit sa sandaling iyon, nakita nila ang mga mata sa ilalim ng lupa, nagliliwanag na pula. Kinagabihan, nagsagawa sila ng ritual ng pagsasara. Gamit ang asin, dasal, at langis, sinubukan nilang iselyo ang libingan. Ngunit sa kalagitnaan ng ritual, biglang tumigil ang apoy ng kanilang mga kandila. Ang hangin ay lumakas, at may boses na umalingaw-ngaw, hindi ninyo ako maitataboy. Isa sa inyo ang akin. Tumigil si Lira sa pag-orasyon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at sa kanyang mga mata, makikita ang takot, hindi sa dilim, kundi sa isang alaala. Naalala niya ang huling gabi ng kanilang ama, kung paanong sinabi nito, huwag mong hahawakan ang lupa ng mga sinumpa. Dugo mo ang kanilang hahanapin. Napagtanto ni Lira na ang sumpa ay hindi basta-basta. Isa ito sa mga pinakamatandang kasunduan ng kadiliman, at upang tuluyang masira ito, kailangan ng isang alay mula sa dugo ng tagapagtanggol. Ibig sabihin, isa sa kanilang dalawa ni Marco ang kailangang magbuwis ng buhay upang tuluyang maisara ang daan ng dilim. Ngunit hindi pa sila handa. Sa halip, pinili nilang magpalakas muna, hanapin ang pinagmulan ng sumpa, at tuklasin kung bakit si Mang Celso, na dating tagapagtanggol ng baryo, ay nagbago at nilamon ng kadiliman. At habang umaalis sila sa sementeryo, muling umalinggaw ang boses mula sa lupa. Ang utang ng dugo ay kailangang bayaran, habang mas lumalalim ang gabi sa baryo ng San Felipe. Mas nagiging malinaw kay Lira na ang sumpa ng libingan ay hindi lamang gawa ng kasamaan, kundi bunga ng paghihiganti at pagtataksil. Sa tulong ng lumang journal ni Mang Celso, sinimulan niyang basahin ang mga pahina na halos punit-punit at nababalot ng tuyong dugo. Doon niya natuklasan ang katotohanan na matagal nang itinago ng mga taga-baryo. Noong kabataan ni Mang Celso, isa siyang tagapagtanggol ng kabundukan, sinanay ng mga matatandang manggagamot upang maging tagapagbantay ng mga espiritu ng kalikasan. Ginagamitan niya ng dasal at orasyon ang bawat pagpapagaling, ngunit higit pa sa kaalaman, meron siyang pusong dalisay, hangad niyang tulungan ang lahat. Subalit, dumating ang isang gabi ng trahedya. Isang batang babae ang namatay matapos niyang gamutin. Sa takot ng mga taga-baryo, siya ay sinisi, tinawag na mangkukulam, at itinaboy ng mga taong dati niyang pinoprotektahan.
Nasunog ang kanyang bahay, pati ang mga aklat na minana pa sa kanyang mga ninuno. Doon nabasag ang puso ni Mang Celso. Sa gitna ng apoy at galit, dumating sa kanya ang isang nilalang na may tinig na parang hangin sa dilim. Kung ako ang iyong tatawagin, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng nawala kapalit ng iyong kaluluwa. Sa sobrang pighati, pumayag siya. Mula noon, nagkaroon siya ng kakaibang lakas, nakakapagpagaling ng kahit patay na halos, ngunit may kapalit, isang buhay sa bawat kabutihang ginawa. Hindi niya agad ito napansin hanggang sa unti-unting magkasakit at mamatay ang mga taong tinulungan niya. Doon niya natanto na ang kanyang kapangyarihan ay galing na sa dilim. Bago siya mamatay, nagsisi siya. Nais niyang wakasan ang sumpa, ngunit huli na. Ang mga nilalang na tinawag niya ay kumain ng kanyang kaluluwa. Sa huling pahina ng journal, nakasulat sa nanginginig na tinta, kung sino man ang magtaglay ng dugo ng tagapagtanggol, siya lamang ang makakapagpatawad sa akin. Nang marinig ito ni Lyra, napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa kanyang balat, may bakas ng isang lumang simbolo na dati pa niyang pinagtataka. Naalala niya ang mga kwento ng kanilang ama, na sila raw ay inapo ng mga sinaunang bantay ng hangganan, mga manunugis na may lahi ng mga tagapagtanggol ng kalikasan. Napagtanto nila na hindi aksidente ang kanilang pagdating sa baryo. Sila pala ang tinutukoy sa huling sulat ni Mang Celso, ang mga tagapagmana ng dugo ng tagapagtanggol. Habang binabasa nila ang natitirang pahina, biglang lumamig ang paligid. Ang apoy ng lampara ay kumurap at ang mga anino sa paligid ay tila gumalaw. Mula sa pader, isang boses ang muling umalingaw-ngaw, mahina ngunit malinaw, kung kayo ang tagapagmana, handa na ba kayong magpatawad? Sa sandaling iyon, naramdaman nilang may mga matang nakatingin sa kanila mula sa dilim. Ang mga aninong dati nilang hinahabol, ngayon ay parang inaanyayahan silang pumasok sa mundo ng mga patay, upang ituloy ang hindi natapos na tungkulin ng isang albularyong sinumpa ng sarili niyang kabutihan. Pagkatapos malaman ng magkapatid ang lihim ni Mang Celso, nagsimula silang makaramdam ng kakaibang presensya sa bawat sulok ng baryo. Ang mga ilaw sa mga bahay ay biglang namamatay tuwing hating gabi, at ang mga tao ay natutulog na may hawak na rosaryo sa kamay. Sa bawat ihip ng hangin, tila may mga bulong na sumasabay, mga tinig na nagmumula sa ilalim ng lupa. Unti-unting lumalakas ang sumpa. Mula sa mga anino sa sementeryo, nagsimulang lumabas ang mga nilalang, mga aswang, tikbalang, at mangkukulam na matagal nang nakakulong sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang libingan ni Mang Celso ay naging daungan ng kadiliman. Ang lupa ay tila humihinga, at sa tuwing may papalapit, naririnig ang mahihinang sigaw ng mga kaluluwang naipit sa pagitan ng dalawang mundo. Habang nag-imbestiga si Marco, nakakita siya ng mga kakaibang marka sa paligid ng libingan, mga simbolo ng pagtawag at pagsasakripisyo. Napagtanto niya na hindi lang basta binuksan ng sumpa ang daan ng mga nilalang, kundi may isang nilalang na nagpapalakas dito, isang nilalang na minsan ay alagad ni Mang Celso. Habang pinagmamasdan nila ang mga pangyayari, may mga taong biglang nagkakasakit, ang iba, parang sinasaniban. Isa sa mga ito ay si Aling Maritz, ang matandang tumulong sa kanila. Habang hawak ni Lyra ang kamay ng babae, bigla itong nagsalita sa tinig na hindi kanya, bakit mo siya pinatawad? Hindi pa siya tapos sa kanyang kasalanan. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang itim na usok na mabilis na pumasok sa dingding at naglaho. Nang gabing iyon, napagpasyahan ni Marco at Lyra na protektahan ang libingan, hindi upang itaboy, kundi upang pigilan ang paglabas ng mga demonyo hanggang matuklasan nila kung paano tuluyang maisasara ang daan. Nagtayo sila ng mga sagradong orasyon sa paligid, gumamit ng asin, langis, at mga sinaunang dasal mula sa journal ni Mang Celso. Ngunit sa tuwing sinusubukan nilang mag-orasyon, may boses na bumubulong sa kanila, isang tinig na puno ng galit at paghati, hindi ito sumpa, ito ay hustisya. Lalong lumabo ang lahat. Nagsimulang magtanong si Lyra, baka hindi kasamaan ang pinipigilan natin. Baka may nilalang na gustong magsiwalat ng katotohanan. Ngunit si Marco, na sanay na sa pakikidigma sa dilim, ay tumangging maniwala. Para sa kanya, ang lahat ng galing sa ilalim ay dapat puksain. Ngunit isang gabi, sa kalagitnaan ng kanilang pagbabantay, nakita nila ang isang nilalang na naglalakad sa gitna ng sementeryo, balot ng itim na usok, at sa ilalim ng aninong iyon, ang mukha ni Mang Celso. Hindi siya mukhang galit. Siya ay umiiyak. Sa kanyang tinig, malinaw niyang sinabi, hindi ako ang kalaban. May mas masahol pa. Bago nila maitanong kung ano ang ibig niyang sabihin, biglang nagdilim ang paligid. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay,
at sa gitna ng katahimikan, isang malakas na sigaw ang gumising sa buong baryo. Isa sa mga kabataan ang natagpuang patay at sa kanyang dibdib, nakaukit ang parehong simbolo na nasa journal ni Mang Celso. Nagsimula na ang tunay na paghahasik ng kadiliman. Lumipas ang ilang araw at tuluyan nang nabalot ng takot ang baryo ng San Felipe. Ang mga tao ay hindi na lumalabas tuwing gabi. Ang mga simbahan ay punang mga nagdadasal, ngunit kahit ang dasal ay tila hindi na kayang pawiin ang kasamaan na lumalaganap. Si Marco at Lyra ay halos hindi na natutulog, pinagmamasdan ang sementeryo gabi-gabi, habang ang mga nilalang ng dilim ay patuloy na naglilibot sa paligid, mga aninong dumadaan sa dingding, mga mata sa dilim, at mga tinig na nagmumula sa wala. Sa gitna ng kanilang pagod, dumating si Padre Enrique, isang matandang pari na minsang kakilala ng kanilang ama. Dala niya ang isang lumang aklat, libro ng mga banal na orasyon, at sinabi niyang ang sumpa ay may isang paraan lamang upang tuluyang maputol. Kailangang mag-alay ng dugo ng tagapagmana ng manunugis, sabi ng pari. Isang sakripisyo upang tuluyang maisara ang daang binuksan ni Mang Celso. Natahimik ang magkapatid. Alam nilang sila ang tinutukoy. Ang kanilang dugo ang susi sapagkat sila ang huling lahi ng mga tagapagtanggol. Ngunit sino sa kanila ang dapat mag-alay? Si Marco, bilang panganay, ay agad na nagsalita. Ako na. Ako ang lalaban. Ako ang matatapos nito. Ngunit si Lyra, naramdam ang koneksyon kay Mang Celso, ay tutol. Hindi mo alam ang kabuuan ng kasunduan. Baka hindi kamatayan ang kapalit, baka kaluluwa. Hayaan mong ako. Nagsimula silang magtalo, ngunit bago pa sila magkasundo, biglang lumindol. Ang lupa ay bumuka sa gitna ng sementeryo, at mula roon ay lumabas ang nilalang ng dilim, isang halimaw na parang pinaghalo ng tao at hayop, balot ng itim na usok, may pulang mata, at mga kuko na kasinghaba ng sibat. Ito ang aswang na alagad ni Mang Celso, ang nilalang na dating ginamit niya sa kanyang mga ritual. Ngayon, ito ang tagapagtanggol ng daan at hindi papayag na maisara ito. Isang matinding labanan ang sumiklab. Habang nakikipaglaban si Marco gamit ang mga banal na sandata, si Lyra naman ay nag-orasyon gamit ang journal ng albularyo. Ngunit bawat dasal na kanyang binibigkas ay parang binabalik sa kanya ng hangin, tila sinusubok siya ng mismong lupa. Sa gitna ng kaguluhan, narinig nila ang tinig ni Mang Celso mula sa hangin, hindi dapat isa sa inyo ang mamatay kundi ako. Nagpakita muli ang kaluluwa ng albularyo, hawak ang itim na kandilang matagal nang nawala. Sa kanyang mga mata may luha. Ako ang dahilan ng sumpa. Ako rin ang dapat magtapos nito. Ngunit huli na. Ang halimaw ay tumalon patungo kay Lyra, at sa isang iglap, si Marco ay humarang, tinamaan ng matalim na kuko sa dibdib. Habang dumadaloy ang dugo niya sa lupa, biglang nagliwanag ang paligid. Ang lupa ay tumigil sa paggalaw, at ang langit ay tila bumukas, bumaba ang liwanag na parang apoy ng langit, tinupok ang nilalang ng dilim. Ngunit sa halip na mamatay, si Marco ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng puti, tanda ng isang kaluluwang handang magsakripisyo. Kung dugo ng tagapagmana ang kailangan kukunin niyo sa akin. At sa huling sandali, yumuko si Lyra habang ang kanyang kapatid ay unti-unting naglaho sa liwanag. Isang sakripisyo na magwawakas sa daan ng kadiliman, ngunit magbubuka sa pintuan ng isa pang katotohanan. Matapos ang sakripisyo ni Marco, bumalot sa baryo ng San Felipe ang kakaibang katahimikan. Ngunit hindi ito ang kapayapaan na inaasahan ni Lyra. Ang liwanag mula sa sakripisyo ay naglabas ng bagong enerhiya, isang enerhiya na hindi lamang pumatay sa halimaw, kundi nagbukas ng daan para sa mas malalim na lihim ng libingan ni Mang Celso. Sa gitna ng sementeryo, naroon si Lyra, hawak ang lumang journal ng albularyo. Ang bawat pahina ay parang nabuhay, sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa isang sulok, lumitaw ang isang bagong anino, hindi nilalang ng dilim, kundi kaluluwa ng mga taong biktima ng sumpa ni Mang Celso. Tulungan mo kami tapusin ang utang, bulong ng mga kaluluwa. Mabilis na lumipat ang mga pangyayari. Ang mga anino ay nagsama-sama at nagbigay ng lakas kay Lyra. Ngunit mula sa dilim, isang mas malakas na nilalang ang lumitaw, ang pinakamatinding espiritu ng halimaw na dating tagapagtanggol ng sumpa. Malaki, balot ng itim na usok, at may mga mata na kumikislap ng pulang apoy. Dito nagsimula ang huling labanan. Walang armas ang Lyra, kundi ang kaalaman at lakas ng kanyang pamilya, at ang karunungan na iniwan ni Mang Celso. Sa bawat dasal, bawat galaw ng kanyang kamay, unti-unting napapalapit ang halimaw sa pagkatalo.
Ngunit hindi sapat ang kaalaman, kailangan din niya ang puso at tapang. Sa gitna ng labanan, nakakita siya ng imahe ni Mang Celso. Ang albularyo sa kanyang espiritu ay umiiyak, hindi ako ang kalaban. Ako ang gabay mo. Gamitin ang lakas ng dugo at puso. Ginamit ni Lyra ang lahat ng natutunan niya, pinagsama ang sinaunang orasyon, ang lakas ng mga kaluluwang biktima, at ang koneksyon niya sa kanyang kapatid na nag-alay. Sa isang malakas na sigaw, bumagsak ang halimaw at naglaho sa alon ng liwanag. Ang mga anino ay unti-unting naglaho rin, nag-iwan ng katahimikan sa sementeryo. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Lyra ang isang malamig na kamay sa kanyang balikat. Humarap siya, at sa dilim, nakita niya ang mukha ni Mang Celso, hindi galit, kundi may luha at pagpapatawad. Ang kasamaan ay hindi lamang nasa nilalang. May nakatago pa ring lihim na dapat bantayan. Handang magpatawad, ngunit hindi makakalimot. Sa huling sandali, ang kaluluwa ni Mang Celso ay naglaho, nag-iwan ng liwanag sa libingan, at bumabalik sa hangin ang mga bulong. Ang mundo ay ligtas, ngunit ang kadiliman natutulog lamang. Si Lyra, napagod ngunit nanatiling matatag, ay lumakad palabas ng sementeryo. Alam niya na ang sumpa ay naputol, ngunit may mga bagong hamon na naghihintay, mga lihim na kailangang bantayan para sa kapayapaan ng baryo. Ang libingan ay nanatiling banal, at ang alaala ng sakripisyo ng magkapatid ay nagsilbing gabay sa mga susunod na henerasyon. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng buwan, may mga mata pa rin sa dilim, naghihintay, nagmamasid, at nagbabantay sa mga bagong manunugis. Sa huling bahagi ng kanilang pakikibaka, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Felipe. Ang mga kaluluwang matagal nang naiipit sa pagitan ng buhay at kamatayan ay nakahanap ng kapayapaan. Ang mga tao, bagamat natakot, ay nagsimulang bumalik sa kanilang pang-araw-araw na gawain, dala ang aral ng kabayanihan at sakripisyo. Si Lyra, bagamat nag-iisa, ay naging tagapangalaga ng libingan ni Mang Celso. Alam niya na ang kanyang kapatid na si Marco ay nag-alay ng kanyang sarili upang maputol ang sumpa, at ang alaala nito ay nagbibigay lakas at gabay sa kanya. Sa bawat pag-ilaw ng kandila sa sementeryo, naririnig niya ang malumanay na bulong ng kanyang kapatid, hindi tayo nag-iisa. Ang laban ay hindi nagtatapos dito. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng mga sinaunang orasyon at hinanda ang sarili para sa mga susunod na panganib. Ang libingan ay naging banal na lugar, hindi lamang dahil sa espiritu ni Mang Celso, kundi dahil sa sakripisyo at tapang ng magkapatid. Dito rin nagsimulang lumakas ang paniniwala ng baryo na may bantay na nagbabantay sa kanilang kaligtasan, hindi lamang sa mundo ng tao, kundi sa pagitan ng mga dimensyon. Ngunit habang bumabalik sa normal ang baryo, may malumanay na babala mula sa hangin, ang kasamaan ay hindi namamatay. Natutulog lamang. Ito ay nagpaalala kay Lyra na ang mundo ay hindi ganap na ligtas. May mga nilalang na patuloy na nagmamasid sa dilim, naghihintay ng pagkakataon. Ngunit sa kabila nito may pag-asa. Ang pagtutulungan, tapang, at pagmamahal ay maaaring maging liwanag sa pinakamadilim na gabi. Sa dulo, ipinakita ang eksena ni Lyra na naglalakad sa sementeryo, hawak ang journal ni Mang Celso at ang kandila ni Marco. Ang buwan ay maliwanag at ang hangin ay may dalang malamig ngunit maaliwalas na simoy. Sa bawat hakbang niya, maririnig ang mga bulong ng nakaraan at ang pangako ng hinaharap, hindi lahat ng lihim ay dapat kalimutan. Ngunit may liwanag sa dulo ng kadiliman. Ang kwento ay nagtapos sa isang matinding emosyonal na punto. Ang sumpa ay naputol, ang sakripisyo ay naalala, at ang kapayapaan ay muling naibalik. Ngunit may kaunting pahiwatig na ang laban sa pagitan ng liwanag at dilim ay tuloy-tuloy, naghihintay para sa mga bagong bayani na lilitaw. Sa ganitong paraan, ang kwento ng libingan ng albularyo na prinoprotektahan ng magkapatid na manunugis ay nagtapos hindi lamang bilang kwento ng takot at supernatural, kundi bilang isang epikong aral tungkol sa sakripisyo, tapang, at kapatawaran. Ang moral ng kwento, kahit sa pinakamadilim na sandali, ang kabutihan, pagmamahal, at sakripisyo ay laging mananaig. Isa.